Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Rep. Salcida sa Senado ay pasa ang Universal Social Pension. Bill para sa mga nakatatanda bago magsara ang sesyon, nanawagan si outgoing Albay Representative Joey Salceda sa Senado na agad ipasa ang aprobadong Universal Social Pension Bill ng House of Representatives, HOR, sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa June 2, 2025. Ayon sa kanya, ito ang tamang panahon upang bigyang pugay ang mga nakatatanda sa pamamagitan ng isang makabuluhang batas. Sa isang liham ng mambabatas kay Senator-elect Amy Marcos, sinabi niyang may 2 linggo na lamang ang nalalabing session ng 19th Congress at kailangang maipasa na ang nasabing batas. Base sa aprobadong bersyon ng HOR, ang mga senior citizen na may edad 60 hanggang 69 ay makakatanggap ng PP, PEDSARA kada buwan, habang ang mga 70 anyos, pataas ay bibigyan ng pa 1,000, bukod pa sa kasalukuyang PER, 1,000 para sa mga indigent senior citizens. May kalakip din itong taunang inflation, adjustment upang matiyak ang sapat na suporta sa mga nakatatanda. Tinatayang aabot sa 88.2 billion ang kakailanganing pondo para sa implementasyon ngayong taon, nasasaklaw sa 10.1 million senior citizens sa buong bansa. Ngunit ayon kay Salceda, hindi na kailangang magpataw ng bagong buwis upang mapunduhan ito. Ipinaliwanag niyang maaring gamitin ang pondo mula sa rationalized cash aid na umaabot sa 41 billion, kasama na ang mga programang ayuda sa kapusangkitan ng Department of Social, Welfare and Development, at iba pang programa na may kahina-hinalang paggamit ng pondo. Dagdag pa rito, may 47 billion pang maaring makuha mula sa fiscal management tulad ng dividends mula sa mga government-owned and controlled corporations at national savings. Pagdidiin ng kongresista, ang panukalang pensyon ay episyente, makatao at makatarungan, at ginagawang karapatan at hindi pabor lamang ang tulong pinansyal sa mga mamamayan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!